Kamusta mga kababayan, mga kasubaybay? Tama talaga si Attorney Into ng Quezon City kasi yung sinabi niya na tungkol kay BP Sara, maakwit talaga si BP Sara kung baga sa kaso na yan, okay lang maakwit. Pagdating naman sa pag politika, parang delikado. Parang delikado talaga siya. Maakwit naman siya. Kaya lang, yun nga, siyempre alam mo naman ngayon, ang politika talaga. Kung gusto yan ng politika, talagang tagilid talaga si AP Sara. Tama naman din siya, may punto talaga siya. Si Atty. Into ng Quezon City. May punto rin siya. At isa pa, alam ng mga tao ngayon na kahit sinong ipaglaban ng kumbaga manok ng administrasyon, wala talaga. Walang kumbaga sa atin na pagpilian na kumbaga matibay na panlaban na sa sunod na eleksyon. Tama talaga yung ni Attorney Inton. Kaya panoorin natin yung video na pinapaliwanag niya. Kung ebidensya pag-uusapan, maakwit. Pero pag politika, delikado. Kaya nga, di ba, sabi nga ng kampo ni DP Sara, sana mapadali natin tong impeachment trial. Ang sinasabi ng prosecution, hindi, dinidelay nila yan. Kung ako naman yung nasa depensa, abay, gusto ko nang matapos to, bakit? Narinig natin, nababaltaan natin yung gapangan, no? Gapangan na with sabi nila with the this is with the instruction of Malacanang. Yung mga for acquittal, pinipilit nilang gabangin, no? It's either makulong kayo o bumoto kayo ng kung ano gusto namin boto. Kita nga niyo yung mga Marines. Sila na bumaligtad. Tapos si Gutesa. Bumaligtad. After isang taon, saka babaligtad. So makikita mo na yan. Timing. Tingnan mo yung timing, ha? Si BBM, yung kanyang SONA, paluwa-luwa pa. Akala mo, totoo, na nalulungkot siya na madedemanda yung kanyang pinsan. And then, after a few days, yung apat na Marines nag-retract. And then, ngayon, si Gutesa, all of these people, these witnesses, supposed witnesses, pointed to the fact that they delivered kay Martin Romualdez. Di ba? So, pagka ikaw yung abogado ni Martin, talagang gagamitin mo yan. Malakas na ebidensya para sa kliyente niya yan. Na, nag-retract ko. Di ba? Bakit? Because I think, no? Marami yung sabi, baka si BBM ang piliin na presidential. Kasi di ba sabi ni BBM, yes, I will endorse a candidate. Good luck sa i-endorse niya. No? Pero ang sabi niya, i-endorse daw niya yung magtutuloy ng kanyang anti-corruption campaign. Delikado. Pero ako tingin ko, no, he will not endorse somebody from the yellows, the pink. Why? Because the yellows and the pinks, no, after, if they will succeed in convicting Sara, ang next in line nila would be BBM. Hindi magsasama yung dalawang yan. Wala rin tiwala sila BBM. You think ang endorso nila somebody like Leni Robredo or Risa Ontiveros or even the Tulfos? So akong tingin ko, here's my opinion, ang sikretong kakandidato pa rin nila dyan is si Romualdez. They are trying very hard na malinis si Romualdez kung kaya nila because he is the only person that BBM could say na I'm safe kapag iba na yung presidente. Bakit ang DepEd meron
confidential funds. Abay, sino ba nagbigay ng pera dyan? Di ba, ang Kongreso at pinirmahan yung budget ng presidente. So, before they give that money, they should have asked that question. Kaya nga, isa to sa tinitingnan ng inyong lingkod na lahat to politika lang. Bakit? Nung magkakakampi pa silang lahat, no? Kung hiningi yan ni VP Sara, ay binigay naman nyo. O, kung talagang sa tingin nyo, Kongreso, Mr. President, na hindi dapat meron ang DepEd ng confidential funds, then why did you give her or that department confidential funds in the first place? Bakit ngayon lang yung naisip yan? O dahil yung Vice Presidente kalaban na niyo sa politika kaya sinasabi niya. Pero nung naglaan kayo ng pera dyan, nobody said that. No, let's check Congress record, yung mga maiingay dyan na they're against the confidential funds of the Vice President sa DepEd. Why did you not raise that in Congress nung pinag-uusapan yung budget? Oh, wala. You approved the budget. And the President signed that budget na included yung confidential funds. So, that is also one of the reasons why I cannot really join this. Itong mga nagsasabi sa prosecution na bawal yan. Bawal. Bakit di? Hindi sinabi yan noon. Oh, tapos ngayon, kalaban na niya sa politika. Yan ang gagamitin niya laban sa kanya. Oh, di ba? Tapos, sakto yung sabi ni Atty. Inton, yung parang nagsunod-sunod ba, na mantakin mo, di ba, yung nakarangan ng Suna, na Suna si PBBM. Parang, kumbaga, parang dramatic ba na style. Tapos, sunod-sunod, yung 18 Marines ba yung bumaliktad na, di ba? Sa kay Gudisa. Nung una kay Gudisa. Yung apat, bukod kay Orly Gudisa, di ba? Agutisa. Di ba, kumbaga parang makikita mo sa parang nagsunod-sunod yung parang idea. Kaya tugma yung sinabi ni Atty. Inton, yung galawan ngayon. Tapos, yun nga, kung hindi ka kakampi ng admin ngayon, dati kakampi, ngayon, hinahanapan ka ng butas. Example kay VP Sara. Yun. Di ba? Mga pag tinagpi mo, pinagdugtong-dugtong mo, talagang makikita mo talaga yung pattern. Yung klaseng pattern, makikita mo. Oh. Di ba? Kaya, hindi mo maano talaga ngayon na ganyan, yung mga witness, nagkabaliktaran na. Tapos, yun, nakatutok sila kay VP Sara. Dati, medyo kakampi, ngayon hindi na, binabanatan na. Tapos, ayan na, nagbaliktaran na sila. Yan ang ngayon, ang galawan. Kaya hindi rin natin maisip bakit nagkaganyan sila ngayon. Siyempre, pag politika talaga, ganun talaga ang politika. Kumbaga ngayon, sila ngayon nakikiramdaman kung sino talagang malakas. Kasi kumbaga, andyan naman yung ugali ng mga politiko. Balimbingan yan sila eh. Balimbingan yan eh. Di ba kung naalala nyo dati, yung panahon ni Digong, ano na halos lahat yung kampi, di ba? Yung wala na si Digong, talunan na, di ba? Talunan na sila kasi wala na eh. Kumbaga sabi na wala nang lakas eh ngayon. Parang nag-iisip-isip pa sila kahit dyan yan sa Senado. Kasi yung Congress, hawak pa rin yung Congress ng mga Romualdez at Marcos eh. Eh sa Senado, mukhang tagilid. Kaya sila mapaisip din kung paano niyang gagawin yung mga impeachment na yan kay VP Sara. Kung ma-acquit si VP Sara, okay lang, wag lang yung pampolitika. Ha? Kasi delikado pag politika eh. Kasi kumbaga kalaban mo politika eh. Yun ngayon. Kaya aabangan natin ang sunod na mga kabanata dito. Tama si Atty. Inton ng Quezon City. Paliwanag niya.